Amihan Stories presents Marrying the Secret Billionaire. Written by Rod Salda. Edited by Amihan. Cocktail lang naman ang nainom ni Maricar, pero hilong-hilo na siya. Halos hindi na siya makatayo. Anong problema, Maricar? Lasing ka na ba? Tanong ng pinsan niyang si Karina na kaedad lamang niya. Ulila na ito at kinupkup lamang ng kanyang ama. Nahihilo ako, Karina. Reklamo niya habang hinihilot ang kanyang sentido. Lasing ka na nga, ihahatid na kita sa hotel suite. Tumayo na si Karina at inalalayan siya patayo. Kinuha naman niya ang kanyang shoulder bag at isinukbit sa balikat. Sumama na siya kay Karina dahil hindi niya makita ang kanyang fiancé na si Rafael. Kasalukuyan pa namang ginaganap ang engagement party nila sa isang hotel sa Makati at katatapos lamang ng seremonya. Uwi na lang kaya tayo, Karina. Wala naman si Rafael dito. Ano ka ba? Nagpabook na ng room ang fiancé mo para sa'yo. Umuwi na si Tito sa Alabang kaya wala tayong masakyan. Enjoyin mo na lang ang pagstay mo rito sa hotel. Sayang naman ang ibinayad ni Rafael kung hindi mo gagamitin ang kwarto. Tumango lamang si Maricar. Pagdating sa hotel suite, ay lalong ginupo ng matinding pagkahilo si Maricar. Iniwan na siya roon ni Karina. Nakaupo na siya sa kama nang may kumalampag ng pinto. Muli siyang tumayo at nangangapang lumapit sa pintuan at binuksan. Rafael? Sambit niya habang pilit inaaninag ang mukha ng lalaking kaharap. Walang imik ang lalaki at basta na lang pumasok. Malabo na ang kanyang paningin at hindi na makilalang lalaki. Nai-imagine niya si Rafael. Tumindi pa ang kanyang pagkahilo at napakapit sa braso ng lalaki. Maricar, are you okay? Paos na tanong ng lalaki. Kahit boses nito ay hindi na malinaw sa kanyang pandinig. Iginiit pa rin niya na si Rafael ito lalo't nabanggit ang kanyang pangalan. Napayakap na siya sa lalaki at inunahan ito ng halik sa mga labi. Mabilis itong tumugon. Ngunit kaagad ding tumigil. Rafael, I love you. Hindi na ako makapaghintay na maikasal tayo. Wala sa wisyong usal ng dalaga. Nang muli niyang halikan ng lalaki, ay kaagad itong tumugon. Kumilos na rin ang mga kamay nito hanggang sa kapwa matangay ng tukso at nauwi sila sa mainit na tagpo. Kinabukasan, nang magmulat ng mga mata si Maricar, ay napatingi siya ng ubod ng lakas. Wala siyang saplot sa katawan at katabi ang lalaking kinaiinisan niya, si Lance Mancini, ang kaibigan ng kanyang fiancé. Walang yaka! Anong ginawa mo sa akin? Bulyaw niya habang sinusuntok sa dibdib ang lalaki. Naalimpungatan ng lalaki at agad siyang ginapos sa mga kamay. Sandali lang! Makinig ka muna, Maricar! Awat nito. Hindi na mapakali si Maricar at mabilis na kumilos kahit masakit ng kanyang katawan, lalo na sa pagitan ng kanyang mga hita. Hindi to maaari. Hudyo ka, Lance. Bakit kasama kita? Palatak niya habang nagbibihis. Bago mo ko awayin, alamin mo muna ang totoong nangyari. Kumatok ako sa pinto ng kwarto dahil akala ko si Rafael ang narito. Kaso, ikaw ang bumungad sa akin at bigla mo akong hinalikan. Lasing din ako kaya nawalan ako ng kontrol. Paliwanag ng lalaki. Natigilan ng dalaga at pilit inalala ang nangyari. Kaso ay blanko pa rin ang kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang bag mula sa mesita at naihampas sa lalaki. Alam mong ikakasal na ako. Bakit hinayaan mong mangyari to? Abusado ka. Tama na, Maricar, ano ba? Walang may gustong mangyari to. Pareho tayong lasing at wala sa wisyo. Depensa naman ang binata. Tumigil naman siya at inayos ang kanyang buhok na nagulo. Pagkuwan ay padabog siyang lumabas ng kwarto. Kaagad siyang lumulan ng taxi paglabas ng hotel. Pagdating ng bahay, ay hinanap ni Maricar si Karina. Nadatnan niya itong nag-aalmusal sa kusina. Karina, sigurado ka ba na tamang hotel suite ang pinagdalhan mo sa akin kagabi? Namumurong tanong niya sa pinsan. Oo naman, yun ang sinabi na Rafael at iniwan pa sa akin ng susi. Bakit?
Natigilan si Maricar nang maisip na maling magkwento siya kay Karina kung ano nangyari sa kanya sa hotel suite. Baka magsumbong ito kay Rafael. Nagtatrabaho rin kasi ito bilang sekretarya sa Villarreal Real Estate Developer na pag-aari ng pamilya ni Rafael. Wala. Papasok na ako sa kwarto. Sabi lamang niya. Masama pa rin ang loob niya at hindi matanggap ang nangyari. Kung kailan ikakasal na siya sa pangarap ng lalaki, ay saka naman siya napariwara. Pagpasok ng kwarto ay saka siya napaiyak. Mabilis na lumipas ang 1 buwan at nagtataka si Maricar kung bakit biglang nag-cancel ng kasal si Rafael. 1 linggo na lang dapat ay ikakasal na sila. Anong problema, Rafael? Mangiyak-ngiyak niyang tanong sa fiancé nang puntahan niya ito sa opisina. Si Rafael na ang namamahala ng main office ng kumpanya ng mga ito sa Alabang. May investment din ang daddy ni Maricar sa kumpanya nito at isa sa pioneer engineers. Engineer din si Rafael at may sarili na ring construction company. Ako dapat na magtatanong niyan sa iyo, Maricar. Hindi kita maintindihan, Rafael. Naguguluhang sabi niya. Iniharap sa kanya ni Rafael ang cellphone nito na nakaplay ang isang video scandal. Natutop niya ng palad ng kanyang dibdib nang makita ang sarili sa video kasama si Lance sa kwarto. Hindi pa ba yan sapat na batayan para umurong ako sa kasal, Maricar? You betrayed me. At sa dami ng lalaki, kaibigan ko pa talaga ang pinatulan mo. Waring nagkapira-piraso ang puso ni Maricar habang nakatitig sa video. Malinaw sa video na siya ang unang humalik kay Lance. Hindi ko maalala ang nangyari, Rafael. Bigla akong nahilo at hinatid ako ni Karina sa hotel suite na naibok mo. Humihikbing paliwanag niya. Nagbook ako ng hotel suite at sinabi kay Karina ang number ng room. Binigay ko sa kanya ang susi dahil nasa banyo ka pa. Imposibleng hindi mo alam na ibang lalaki ang pinapasok mo sa kwarto, Maricar. Huwag ka nang magsinungaling pa. Promise, wala talaga akong maalala, Rafael. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Hindi ko magagawang pagtaksilan ka. Please, maniwala ka sa akin. Samo niya. Lumuhod pa siya sa harapan ng binata. Hindi niya hahayaang masayang ang pinaghirapan niya upang mapalapit kay Rafael. High school pa lang ay gustong-gusto na niya ito at itinuring na Mr. Right ng kanyang buhay. I'm sorry, Maricar. I can't marry you. Giit nito. Pinupo na ng mabigat na emosyon ng dalaga at napalakas ang pag-iyak. Naisip niya na may mali sa pangyayari. Paano naman nagkaroon ng video ang nangyari sa kanila ni Lance sa hotel suite? May nagtraidor sa atin, Rafael. Paano nagkaroon ng video sa loob ng hotel room na yun? Baka may nag-set up lang para sirain tayo. Please, huwag mo namang gawin sa akin to. Aniya nang makatayo. I don't know, Maricar. Someone sent me the video. I asked Lance about it, and he refused to tell me the truth. Lasing din si Lance at inakala na ako ang nasa kwarto. Kasama ko siya nag-book ng room at magkatabi ang silid namin. Hindi ko alam kung sino dapat kong sisihin. Si Lance ba o ikaw? Wala akong papanigan sa inyong dalawa. Nangyari ng lahat, Maricar. Hindi na nakakibo si Maricar nang manikip ang kanyang dibdib. Kahit magmakaawa siya kay Rafael, ay ayaw na siya nitong pakinggan. Itinaboy pa siya nito at binawi ang engagement ring na suot niya. Umalis ang dalaga na mugto ang mga mata. Pagdating ng bahay ay malutong na sampal naman ang natamo ni Maricar mula sa kanyang galit na ama. I'm disappointed in you, Maricar! Ipinagmalaki pa naman kita sa pamilya ng Villarreal. Mas malala ka pa pala sa ate mo. Sinayang mo lahat ng effort ko para makakuha ng malaking investment mula sa pamilya ni Rafael. Walang prenong sermon ng kanyang ama. Sorry, Dad. Hindi ko po sinasadya. Nakaluhod niyang samo sa ama. Yumakap pa siya sa mga binti ng Ginoo. Puro kahihiyan ang ibinibigay niyong magkapatid sa pamilyang ito. Ang ate Clara mo, nabuntis na hindi pinanagutan na lalaki. At ngayon, sumama naman siya sa hampas lupang lalaki na ultimo panggatas ng anak, hindi mabili at inuuna pa ang bisyo. Ano? Gusto mo rin bang matulad sa ate mo, ha, Maricar? Umiling siya. Hindi ko to ginusto, Dad. Paniwala po kayo sa akin.
Tanging nawika niya. Masyadong sensitibo ang kanyang ama pagdating sa reputasyon ng pamilya. Lumayas ang ate niyang panganay dahil hindi kinaya ang paghihigpit ng kanilang ama. Ngayon, anong plano mo, Maricar? Hindi na matutuloy ang kasal, pero sabi ni Karina, buntis ka. Ani Mario. Bahagyang bumaba ang timbre ng boses nito. Napatingala siya sa ama at hindi maamin ang akusasyon nito. Saka lamang niya naaalala na delayed na ang kanyang dalaw. Nabanggit niya ayon kay Karina noong isang araw. Hindi pa sigurado na buntis ako, Dad. Aniya. Buntis ka man o hindi, kailangang managot ang lalaking nakasama mo sa hotel. Ang walang hiya, kaibigan ta pala yun ni Rafael na electrical engineer. Tumaas na naman ang temper ng kanyang ama. Tumayo na si Maricar at umupo sa sofa. Kilala niya si Lance at kinaiinisan niya ito dahil sa pagiging playboy nito. Huwag niyo pong sabihin na ipapakasal niyo ako kay Lance, Dad. Kabadong wika niya. Anong gusto mo? Lumala pa ang kahihiyan sa pamilyang ito? Hindi ko po gusto si Lance, Dad. Gusto mo man o hindi, magpapakasal kayo lalo na kung buntis ka na. Aba, hindi pwedeng lahat kayong mga anak ay mapapariwara. Pinag-aral ko kayong mabuti upang magkaroon ng maayos na kinabukasan. Tapos magiging miserable lang ang buhay ninyo. Napayuko si Maricar at hindi na nakaimik. Iyak lang siya ng iyak. Pagkalipas ng isang linggo, ay hindi nga nagkamali ang daddy ni Maricar. Positive na siya sa pregnancy test. Linggo ng gabi ay nagulat ang dalaga sa presensya ni Lance na dumating sa kanilang bahay. Anong ginagawa mo rito, Lance? May gigil niyang tanong sa binata. Kapapasok lang nito ng lobby. Nakasuot lang ito ng bughaw na denim pants at pulang t-shirt. Narito ako para mamanhikan. Walang abog nitong turan ni kinalaki ng mata ni Maricar. Ano? Pinapunta ka ba rito ni Daddy? Nung isang araw pa niya ako pinapupunta rito. Kaso, busy ako. Nabuhay ang inis niya kay Lance pero hindi naman niya ito magawang saktan dahil sa guilt. Kakausapin ko si Daddy at sasabihin na hindi ako magpapakasal sa iyo, Lance. Napangiti pa ang binata. Ano bang problema mo sa akin, Maricar? Porke ba hindi ako kasing yaman ni Rafael? Hindi mo ako papakasalan? Nainsulto siya sa sinabi nito. Hindi tungkol sa yaman ang dahilan kung bakit nagustuhan ko si Rafael. Matagal ko na siyang mahal kahit hindi pa nagkakasundo ang parents namin para sa arranged marriage. Pero hindi ka naman niya mahal, Maricar. Ano? Hindi totoo yan! Nabulyawan na niya ang binata. Oh, relax. Hindi naman kita hahayaang maghirap. Sisikapin ko na maibigay ang gusto mong buhay. Wala akong tiwala sa iyo, Lance. Halos lahat ng babae sa kumpanya ni Rafael, niligawan mo. Tumawa pa ang binata. Ligaw biro lang yun. Wala akong seneryosong babae. Yan na nga yung problema sa'yo. Kung hindi mo magawang magseryoso sa mga babae, paano pa kaya kung kasal na? Kaya mo bang magtagal sa iisang babae? Kinastigo na niya ang binata. Napahilot sa sentido nito si Lance. Husgahan mo kagad ako dahil lang hindi ako nagsiseryoso sa babae. Pero hindi mo napansin ang mali sa lalaking mahal mo. Nagulog ka masyado ng pag-ibig, Maricar. Sabi nito. Nilagpasan siya nito at prenteng umupo sa couch. Hindi na nakaimik si Maricar nang bumaba mula sa second floor ang kanyang ama. Tanging daddy lamang niya ang tumatayong magulang nila dahil maagang namatay ang kanyang ina dahil sa kidney failure. Bago natin pag-usapan ang kasal, may gusto lang akong tiyakin, Lance. Sabi ni Mario nang makaupo sa sofang katapat ni Lance. Umupo naman si Maricar sa tabi ng kanyang ama kasama si Karina. Ano po yun, sir? Magalang namang tanong ni Lance. Wala akong alam sa family background mo. Sabi ni Rafael ay anak ka sa labas ng nanay mo. May sariling pamilya ang nanay mo at hindi ka nila tanggap. Ani Mario. Tama po pero maayos naman po ang relasyon ko sa pamilya ng nanay ko. Ako lang po nagpasya na lumayo at mag-isang mamuhay. Nasaan pala ang tatay mo? Namatay po siya last year. Isa siyang Italian national at nakatira sa Milan, Italy. Paano nagkakilala ang parents mo? OFW po ang nanay ko sa Italy noon at doon niya nakilala ang tatay ko.
So, are you alone here? Where do you stay? Opo. Umuupa lang po ako ng apartment malapit sa construction company ni na Rafael. Umalo ng dibdib ni Mario at napasintido ito. Ang totoo, kinakabahan ako para sa future ng anak ko, Lance. Kung hindi lang umurong sa kasal si Rafael at kung hindi nabuntis si Maricar, hindi ko siya ipapakasal sa iyo. Maganda ang trabaho ni Maricar bilang HR assistant sa kumpanya ni Rafael. Pero dahil nabuntis siya, obligado rin siyang mahihinto sa trabaho. Baka paalisin na rin siya ni Rafael sa kumpanya. At ikaw, nanganganib din na tanggalin ni Rafael sa trabaho. Tumitig si Maricar kay Lance na tila hirap nang tanggapin ang mga sinasabi ng daddy niya. Alam niyang minamaliit ito ng kanyang ama dahil sa taas ng standard nito pagdating sa magiging manugang. Huwag po kayong mag-alala, sir. Sisikapin ko mabigyan ng magandang kinabukasan si Maricar at magiging anak namin. Ani Lance. Papayag ako na ipakasal sa'yo si Maricar. Pero oras na malaman ko na nahihirapan ang anak ko at nasasaktan, hindi ako mag-aatubiling bawiin siya sa'yo. Hindi na nakatiis si Maricar at nakisawsaw sa usapan. Kung labag naman sa loob niyo na ipakasal ako kay Lance, wag na lang, Dad. Kaya ko namang buhayin mag-isa ang anak ko. May ipon ako sa bangko at kasya na yun hanggang mga anak ako. Makakabalik din naman ako sa trabaho. Aniya. Tumigil ka, Maricar! Singhal ni Mario sa anak. Ang pinag-uusapan natin dito ay reputasyon ng pamilya. Ano nila nga sasabihin ng kamag-anak natin? Na puro naanak ng mga anak ko at minamala sa lalaki. Tama ng kahihiyang binigay ng ate mo sa pamilyang to. Kahit isa man lang sana sa inyo ay makapag-asawa ng matindong lalaki at may maayos na pamilyang maipagmamalaki. Tumahimik na lamang ang dalaga at hindi na nakailam sa usapan. Kahit puro reklamo at panglalait ang nasabi ni Mario kay Lance, pumayag din ito sa kasal pero nagbigay ng isang buwang palugit. Bago kayo magpakasal ng anak ko, dapat may matinong tirahan ka at trabaho, Lance. Ayaw ko na parang mga daga kayo na palipat-lipat ng lungga. Prinsesa ang turing ko sa mga anak ko at sana'y ganoon din ang maranasan nila sa lalaking mapapangasawa nila. Hindi ko kayo patitirahin dito sa bahay nang matuto kayong magsumikap na hindi nakasandal sa magulang. Magiging bakasyonan lang ng mga anak ko itong bahay. Dahil ikaw ang lalaki, Lance, itaguyod mo ang pamilya mo. Magtulungan kayo. Aalalay lang ako sa inyo kung kinakailangan. Mariing ani ni Mario. Hindi ko po hahayaang maghirap ang prinsesa niyo, sir. Titiyakin ko na hindi magsisisi si Maricar sa pagpapakasal sa akin. Pangako naman ni Lance. Kung ganon, ayusin ninyo ang kailangan para sa kasal. Dapat maikasal kayo bago mahalata ang pagbubuntis ni Maricar. Opo, ayusin ko kagad ang papeles ko. Sige na, magapunan muna tayo. Nagpahanda ako ng pagkain. Sabay na silang tumayo at nagtungo sa dining room. Hindi na kinausap ni Maricar si Lance hanggang matapos ang hapunan. Umalis din kaagad ang binata lula ng motorsiklo. Lunes ng hapon ay pumunta pa si Maricar sa kumpanya ni Rafael. Hindi siya basta tinanggal ni Rafael sa trabaho pero nag-hire na ito ng bagong HR assistant. Tahimik lang si Rafael pero makikita sa kilos ang laman ng isip. Kinuha lamang niya ang kanyang gamit sa opisina at lumisan. Ngunit nasa lubong niya sa pasilyo ng second floor si Rafael. Are you leaving for good? Tanong nito. Ano pa bang gagawin ko rito? Pinalitan mo na ako sa posisyon ko, di ba? Kasuwal niyang tugon sa lalaki. May kirot pa rin sa puso ni Maricar pero hindi niya hahayaang ipamukha pa sa kanya ni Rafael ang kanyang pagkakamali. Nagdududa pa rin siya sa video scandal pero wala na siyang panahong isipin pa yon. Nasira na sila ni Rafael. Nag-resign na si Lance. Hindi ko siya tinanggal dahil kailangan ng kumpanya namin ang skills niya. Maybe his guilt pushed him to leave. Pero sana, mapanindigan niyo ang pagpapakasal. Maging masaya sana kayo sa hirap at ginawa. Nahalinhan ng inis ang kirot sa puso ni Maricar nang masilayan ang pilyong ngiti ni Rafael. Tila ba masaya pa ito dahil hindi natuloy ang kasal nila. Nagduda na siya na maaaring tama si Lance. Hindi talaga siya minahal ni Rafael. Bakit ba hindi man lang niya nahalata ayon sa ilang buwan nilang magkasintahan at magkasama sa trabaho? Pero siguro
ay dahil bulag siya pagdating sa pag-ibig dito. Sabihin mo sa akin ng totoo, Rafael. Minahal mo ba talaga ako? Usig niya sa dating nobyo. I did, pero walang permanente sa mundong ito. Even love will fade. Since you betrayed me, my love for you has gone instantly. But thank you for loving me, Maricar. Marami pa sanang sasabihin si Maricar, ngunit naunahan na siya ng emosyon. Iniwasan na lamang niya si Rafael. Nag-uunahan na sa pagpatak ang kanyang mga luha, kaya nagmadali siyang lumabas ng gusali at lumula ng taxi. Pagdating naman ng bahay, ay nadatnan ni Maricar si Lance na nasa hardin. Nakaupo sa tapat ng bilog na lamesa na merong payong sa gitna. May dala itong punpon ng pulang rosas. Bakit narito ka? Gumagaral-galang tinig na tanong niya sa bisita. Tama bang tanongin mo ako ng ganyan? Baka pwedeng kausapin mo naman ako ng maayos, Maricar. Kalmadong saad ni Lance. Umupo naman siya sa katapat nitong Celia. Kahit maikasal tayo, huwag mo nga sahang mamahalin kita, Lance. Nagawa pang umiti ng binata. Kakainin mo rin yung sinabi mo balang araw, Maricar. Wala pa akong napapatunayan. Pero huwag mo muna akong husgahan na parang kilalang kilala mo na ako. Pinukol niya ng mariin na titig ang binata. Ngunit nabaling ang kanyang tingin sa bulaklak na iniabot nito sa kanya. May kasama itong pulang kahita. Para saan yan? Nakasimangot niyang tanong. Ngayon lang ko magpo-propose ng kasal. Hindi na kailangan ng bonggang engagement pero natitiyak ko na sa'yo na pinagpaguran kong singsing na ito. Kinuha naman ni Maricar ang kahita at binuksan. Nagulat siya nang makita ang singsing na mas maganda pa sa engagement ring ni Rafael. Tunay ba to? Nagdududang tanong niya. Oo naman. Tingnan mo maigi. Binusisi ng dalaga ang singsing at nakitang merong tatak na 24 karat white gold. May maliliit na diamond na nakabuon sa palibot ng singsing. Sikat din ang pangalan ng jewelry shop, kilalang bilihan ng mga gintong alahas. Inubos mo na atang ipon mong pera para sa singsing na ito. Mahinang tumawa si Lance. Presentation lang naman ang singsing na yan. Pero para masatisfy ang daddy mo, bumili na ako ng singsing na pwedeng isanla kung sakaling maghirap tayo. Nagsalubong na ang maninipis niyang kilay at mahinang hinampas ng bulaklak sa braso ang binata. Wala ka talagang magawang matino, ano? Magseryoso ka sa buhay mo kung gusto mong magtiwala ako sa iyo, Lance. Angil niya. Seryoso naman ako Hindi ko kailangang umarte na parang prinsipe na hindi makabasag pinggan para lang hangaan ang lahat. Pinapakita ko kung ano ang totoong pagkatao ko. Isa pa, hindi ako materialistic na tao. Para sa akin, ang tunay na may magandang kalooban ay nakikita sa mabuting gawa, wala sa salita. Natigilan siya at lihim na namangha sa pagiging prangka ni Lance. Hindi niya maikakaila na higit namang gwapo si Lance kumpara kay Rafael. Hindi yun maitatanggi dahil Latino ang tatay nito. Hindi kita hinuhusgahan batay sa kakayahan mo, Lance. Ang ayaw ko lang, ang pagiging playful mo. Kung nasanay ka na parang nilalaro lang ang buhay, malamang ganon ka rin sa pamilya mo, aniya. Pareho lang yun, Maricar. Hinusgahan mo na pati buong pagkatao ko. Inis na inis ka sa akin. Hindi naman kita inaano. Naiinis ka ba dahil inisip mo na baka ma-impluwensyahan ko si Rafael na maging babaero? Bumuga si Maricar ng hangin at humalukip-kip. Tama si Lance sa huling sinabi nito. Inis na inis ang dalaga noong mapalapit dito si Rafael. Simula kasi noong dumating si Lance sa kumpanya ni Rafael, nahilig na ring magpunta ng bar ang dati niyang nobyo. Tama ka, naging bad influence ka kay Rafael. Sabi niya. Bakit hindi si Rafael ang hinusgahan mo? Matagal mo na siyang kilala. Bakit wala kang napansing mali? O sadyang ayaw mo lang talagang tanggapin na may mali sa lalaking yan dahil sa sobrang pagmamahal mo. Sinamba mo si Rafael na parang walang kapintasan. Pero hindi mo alam, nagmamahal ka ng taong sasaksak din sa'yo habang nakatalikod. Mariing kumunot ang noo ng dalaga. Bihira niyang makausap ng matagal noon si Lance at hindi siya aware na gano'n ito magsalita. May kalaliman, ngunit malaman. Anong ibig mong sabihin? Curious niyang tanong. Hindi ka mahal ni Rafael, Maricar. Maaring nagustuhan ka niya noon pero mabilis nagbabago ang tao. Sinabi ba niya sa'yo na hindi niya ako mahal? Usig niya. Napapaisip pa si Lance.
Ang tagal nitong magsalita at dumating na lang ang daddy niya, lula ng kotse. Kaagad bumaba ng kotse ang Ginoo at lumapit sa kanila. Mabuti narito ka, Lance. May pag-uusapan tayo. Sabi ni Mario. May dala itong nakarolyo na blueprint. Ano po yun, sir? Ani Lance. Hindi talaga naalis ang paggalang nito sa Ginoo. Dinig ko nag-resign ka na sa kumpanya ni Rafael. Saan ka mag-a-apply ngayon? Umupo na ang Ginoo sa silyang katabi ni Maricar. Naghahanap pa lang po ako ng bagong company. Magtrabaho ka muna sa akin. Binawi na ng daddy ni Rafael ang investment sa tinatayo kong construction company. Hindi ko naman siya mapilit kung ayaw niya na dahil sa disappointment. Nanganganib na kapusin ako ng budget kaya kailangan ko ng maraming projects. Nang marinig ni Maricar ang hinaing ng kanyang ama, ay nilamon naman ng konsensya ang puso niya. Dahil sa hindi natuloy na kasal nila ni Rafael, ay naudlot na rin ang kasunduan ng mga tatay nila. I'm sorry, Dad. Hindi na timping wika ng dalaga. Tama na ang paghingi ng tawad, anak. Wala na tayo magagawa. Kahit lumuhod tayo sa harap ni Rafael, hindi na magbabagaw ang isip niya. Nabuntis ka pa kaya lalong walang pag-asa. Magsariling sikap na lang tayo upang maituloy ang business. Matagal na ring engineer ang kanyang ama sa kumpanya ni Rafael. Nagsisimula pa lang itong nagtatayo ng sarili nitong construction company, kaya kailangan ng malaking budget. Kasosyo dapat ito ang daddy ni Rafael, pero naudlot ang malaking business deal dahil sa hindi natuloy na kasal. Tutulong na lang po ako sa business niyo, Dad. Aniya. Magpahinga ka muna, Maricar. Saka ka na magtrabaho pagkatapos mong mga anak. Si Lance na muna ang tutulong sa akin. Sige po. Nakinig na lamang siya sa usapan ng dalawang lalaki. Inabot na ng gabi si Lance sa bahay ni na Maricar. Kabado ang dalaga na magpa siya ang kanyang ama na doon patulugin ang binata. May motor ka naman, pwede ka pang umuwi. Sabi niya kay Lance. Katatapos lang nilang maghapunan at tumambay sa lobby. Bakit mo ko tinataboy? Magiging asawa mo na ako, dapat masanay ka na sa presensya ko. Buwelta naman ni Lance. Ang sarap pa ng upo nito sa couch habang pumapapak ng ubas. Tumayo naman siya sa harapan nito at namaywang. Namimihasa ka na ah. Porke bumabait na sa'yo si Daddy, feel at home ka na. Ano bang problema mo sa pagmumukha ko? Mas pogi naman ako ng 3 paligo kay Rafaela. Hindi naman ako mabaho. Pero bakit parang daring-diri ka sa akin? Bakit hindi ako maiinis? Sinira mong pangarap kong love story. Napalakas ang tawa ni Lance. Kamuntik pang mabiluukan ng isinubong ubas. Nag-iinayang ka sa love story na one-sided. Kawawa ka naman, Maricar. Inasar pa siya nito. Kumuha ang dalaga ng dyaryo sa ilalim ng mesita at inihampas sa braso ng bidata. Ayan! Asarin mo pa ako at talagang tatamaan ka sa akin. Inagaw naman ni Lance ang dyaryo sa kanyang kamay. Nagawa pa nitong tumawa. Sorry na. Huwag kang masyadong magalit, baka kumapa ng baby natin. Umirap lang siya sa binata, sabay bira ng talikod. Pumasok siya sa munting opisina ng kanyang ama at naroon ang papeles ni Lance para sa kasal. Binulatlat na ito ni Maricar. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang birth certificate ng binata. Hala, ang bata pa pala niya. Akala ko kaedad siya ni Rafael. Bulalas niya. Hindi makapaniwala ang dalaga na kaedad lang niya si Lance. Si Rafael kasi ay 30 anyos na. Pareho silang 27 anyos ni Lance, pareho pa ng birth month na September at maging zodiac sign ay Virgo. Matanda lang ng 3 araw sa kanyang binata. Maya-maya ay kumislot siya nang pumasok ang kanyang ama. Sorry Dad, nakailam na ako ng gamit mo. Aniya. Ano bang hinahanap mo? Ang papeles ni Lance? Lumayo ang dalaga sa lamesa at lumuklok sa couch, malapit sa bintana. Tiningnan ko lang ang papeles ni Lance para sa kasal. May senomar na pala siya. Oo, mabilis nag-process ng papeles niya si Lance. Pero sana ay seryoso talaga siya sa kasal. Nangihinang umupo ang Ginoo sa silya katapat ng lamesa nito. Panay ang buntong hininga nito. Hindi maitago ni Maricar ang awa sa kanyang ama. Nakukonsensya siya dahil kahit may edad na ay patuloy pa rin nagsusumikap ang Ginoo na matupad ang pangarap nitong construction company. Dati kasi ay nag-invest lang ito sa kumpanya ng pamilya ni Rafael. Sorry Dad,
Binigyan ko pa kayo ng malaking problema. Mangiyak-ngiyak niyang wika. May magagawa pa ba tayo, anak? Ang ginakatakot ko ay baka hindi na matuloy ang plano kong negosyo. Alanganin ang budget ko para sa construction equipment. May binabayaran pa akong utang sa bangko na pinangbili ko ng 5 hectares lot na tinayuan ng kumpanya. Malaki pa ang magagastos para matapos ang building. Nabinbin pa ang real estate project ko. Ibabalik na sa akin ni Rafael ang investment ko sa kumpanya niya. Pero kulang pa rin yun. Gasino lang naman ang interest ng investment ko. Napabuga ng malalim na hininga ang Ginoo matapos magpahayag ng problema. Itigil niyo na muna ang construction sa building at mag-focus muna sa projects. Mag-ipon muna tayo, Dad. Kaso, halos lahat ng projects ko ay under sa kumpanya ni Rafael. Yung investment ko sa shares ng daddy niya, okay pa naman. Pero maliit na halaga lang yun. Wala kaming problema ni Roberto. Si Rafael lang ang gustong gipitin ako. Hindi ko naman siya masisisi dahil tagapagmana siya ng kumpanya ng lolo niya. May karapatan siyang magdesisyon. Nagduda na rin si Maricar sa mga desisyon ni Rafael. Ramdam niya noon pa na hindi komportable si Rafael sa kanyang ama. Minsan na itong tumanggi sa deal ng parents nito at ng daddy niya. Maaaring nainis ito sa daddy niya dahil paborito ng lolo nito noong nabubuhay pa. Maaaring tama kayo, Dad. Kasi nabigyan na ng right si Rafael na magdesisyon para sa kumpanya nila. Namatay ng lolo niya at sa kanya na ilipat ang rights ng kumpanya. Kaya hindi na nakikialam ang daddy niya at umaasa lang sa shares. Napaupo ng tuwid si Mario. Tila may napagtanto. Ganyan din ang iniisip ko, anak. Bago namatay ang lolo ni Rafael, may usapan silang pamilya na dapat maikasal si Rafael bago mailipat ang rights ng lahat ng kumpanya rito. Nag-iisang anak at apo si Rafael kaya spoiled ng lolo. Kaso, hindi umabot sa kasal ni Rafael ang matanda. Hindi nakakibuwang dalaga nang maisip na may mali sa mga desisyon ni Rafael. Maaring hindi nga siya nito mahal at ginamit lang siya nito para maipakita sa lolo nito na handa na itong magpakasal. Hintang ako. Napapahikbing wika niya. Hindi nga ako mahal ni Rafael, Dad. Napatayo siya at tumakbo palapit sa kanyang ama. Yumakap siya rito ng mahigpit. It's okay, Iha. Wala pa tayong pruweba pero aalamin ko ang buong kwento sa likod ng mga desisyon ni Rafael. Huwag kang mag-alala. Maayos din ang problema natin. Alo naman sa kanya ng Ginoo. Naudlot ang pagluha ni Maricar nang mapansin si Lance na nakasilip sa pinto na bahagyang nakaawang. Bigla na lamang naglaho ang inis niya sa binata at hindi niya maintindihan kung bakit. Matulog ka na, anak. Huwag ka na magpuyat, sabi ni Mario. Lumayo naman ang dalaga sa ama at nagpaalam. Paglabas na niya ng opisina ay nadatnan niya si Lance na nakatayo sa gilid ng pintuan. Tutulungan ko ang daddy mo, Maricar. Seryosong sabi ng binata. Salamat. Sobrang stress na si daddy at kailangan niya na ng tulong. Wala naman akong maiambag. Huwag kang mag-alala. Alagaan mo lang ang baby natin at ako nang bahala sa daddy mo. Hindi nakahuma si Maricar nang lapitan siya ni Lance at tinakbayan. Teka, saan ka matutulog? Hindi ko pwede sa kwarto ko. Aniya nang mahimasmasan. Sa guest room lang ako matutulog. Pero ihahatid na kita sa kwarto mo. Walang reklamo ang dalaga at hinayaang ihatid siya ni Lance sa kwarto. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit biglang gumaan ang pakiramdam niya sa binata. Pero dahil siguro mabait naman ito, kahit minsan ay inaasar siya. Halos 2 linggong nagkulong lang sa bahay si Maricar upang pag-isipang mabuti ang kanyang desisyon. Buo na rin ang pasya niya na magpakasal kay Lance. Palapit na ang kasal nila ng binata at napapadalas ang pagbisita nito sa kanya. Minsan ay doon ito natutulog sa kanila. Good evening, Maricar. Nakangiting bati ni Lance nang makapasok ng salas. Tapos na ang hapunan saka ito dumating. May dala na naman itong bulaklak at nakakahong egg pie. Tuloy ka. Walang buhay na wika ni Maricar. Nakaupo siya sa couch at pumapapak ng nahiwang mansanas. Napapadalas na ang pagkahilo niya kaya hindi siya lumabas ng kwarto ng ilang araw. Dinadalahan lang siya ni Lance ng pagkain. Nagpatingin na rin siya sa doktor. Kumusta ang pakiramdam mo, Maricar? Nahilo ko na naman daw kahapon, sabi ng daddy mo. Inilapag ni Lance ang dala sa mesita
at lumuklok sa tabi ng dalaga, sa gawing kaliwa. Okay na ako. Sa umaga lang naman ako madalas mahilo. Nagsisimula na ba ang cravings mo? Oo, pero hindi pa naman matindi. Sabihin mo lang kung anong gusto mong kainin. Kahit ano, bibilhin ko. Sinipat niya ang binata. May pera pa ako, Lance. Mag-ipon ka na lang ng pera para sa sinasabi mong house and lot. Tipid na ngumiti ang binata. Nakabili na ako ng house and lot. Bagong gawa lang ang bahay sa isang executive subdivision. Dito lang din sa Alabang, malapit sa pinapagawang construction company ng daddy mo. Gilalas siyang napatitig sa binata. Saan ka kumuha ng pera? Umutang ka ba? Nako, huwag kang magsimula ng pamilya na lubog sa utang, Lance, ha? Baka mahirapan ka at pati anak natin ay mag-suffer. Pumalatak na naman siya. Napailing ang binata habang nakangiti. Kahit kailan talaga wala kang bilib sa akin. May matino akong source of income, Maricar. Kahit saan pwede ako mag-sideline para sa electrical installation. Lance, kahit buong araw at gabi ka magtrabaho, hindi sapat yun para makabili ka ng house and lot. Tapos, sa executive subdivision pa. Magsabi ka ng totoo, nag-loan ka ba o hulugan ng bahay mo? Huwag kang mag-alala. Hindi ako marunong umutang. Ayaw ko rin na may inaalalang bayarin. Pakakasalan ko ang pinakamagandang prinsesa. Kaya dapat lang brand yung bahay ko. Next week na kita ipapasyal sa bahay para malinis ko muna. May magagamit na rin ako ng order. Saka na tayo lilipat pagkatapos ng kasal. Hindi pa rin makapaniwala si Maricar at giniit na inuutulang siya ni Lance. Ang alam kasi niya ay isang kahig isang tuka lang din ang pamumuhay ng pamilya ng nanay nito. Namatay na rin ang tatay nito. Huwag mo akong pinagloloko, Lance. Mas gusto ko pang aminin mo sa akin kung ano lang ang kaya mong mai-provide. Hindi naman ako maghahangad ng malaprinsesang buhay. Huwag mo seryosohin ang sinasabi ni Daddy. Prinsesang turing niya sa amin kasi kami ang kayamanan niya. You don't have to impress me with material things kung utang lang din naman. Mas may impress pa ako kung makikita kong nagsusumikap ka at maging responsableng asawa at anak. Bahagyang napayoko si Lance. Gusto ko lang talaga ng simpleng pamumuhay, Maricar. Kaso napansin ko na big deal na sa inyo ang pera at yaman. Isa pa, sobrang yaman ng pamilya ni Rafael. Tapos biglang mapupunta ka sa hampas lupang katulad ko. Hindi ka hampas lupa, Lance. Isa kang masipag na nilalang na inahon ng sarili na hindi umaasa sa magulang. Tapos ka ng kolehiyo at mahusay na engineer. Paano mo nasabing hampas lupa ka? Nabubuhay mo ang sarili mo na walang tulong ng iba. Nakakabayad ka sa apartment mo at mga bills. Nakakakain ka ng maayos. Hindi ka ba proud doon? Basta maging totoo ka lang kay Daddy at sa akin. Okay kami ron. Salamat kung ganyan ang tingin mo sa akin. Ang totoo, pinilit ko talagang maging independent. Kunot noong napatitig ang dalaga kay Lance. Bigla kasi itong nagseryoso. Hindi kita maintindihan, Lance. Naiinis ako sa'yo noon kasi kung umasta ka, para kang anak ng hari na kayang paluhurin lahat ng babae. Iyon lang naman ang issue ko sa'yo. Prangkang wika niya. Humagikhik bigla si Lance. Masaya ako dahil napansin mo ko kahit paano, Maricar. Anito at tuwid na umupo. Inunat pa nito ang mga braso. Kumislot si Maricar nang biglang sumampa ang kamay ni Lance sa kanyang balikat. Ang kamay mo. Saway niya sa binata. Bakit? Hindi pa rin ba kita pwedeng hawakan? Ilang araw na lang ikakasal na tayo ah. Pinitik niya ang kamay ni Lance. May 2 linggo pa bago ang kasal. Wala pa nga akong damit pang kasal. May luma naman akong gown. Pwede na yun. Huwag na tayong gumastos. Inalis nga ng binata ang kamay nito sa kanyang balikat. Pero hinahaplos naman ang kanyang buhok. Lumapit pa ito at inamoy ang buhok niya. Kung gusto mo ng magandang wedding gown, ibibili kita, Maricar. Bulong nito. Huwag ka naman gumastos. Di ba may wedding gown ka para sa kasal nyo ni Rafael? Wala na yun. Hindi na natuloy. Binawi lahat ni Rafael ang nagastos niya. Sobrang pangako talaga na nagmahal ako ng isang gago at mapagbalat kayo. Napailing si Lance. Wala talagang puso ang lalaking yun. Hayaan mo. Ako nang bahala sa kailangan mong gamit. Kukontra pa sana siya, pero tinakpan ng palad ni Lance sa kanyang bibig. Magtiwala ka sa akin, Maricar. Hindi ka magiging kawawa sa piling ko. Patutunayan ko sa'yo na hindi ka nagkamali ng lalaking papakasalan.
Tinapik niya ang kamay ni Lance. Hindi ako maniniwala sa mga salita lang, Lance. Sa simula pa lang, malaking mali nang nangyari sa atin. Ang Mr. Right ko, naging Mr. Wrong. Naglaho lahat ng pangarap ko. Maktol niya. Lalo siyang mairita sa tawa ni Lance, kaya bigla niya itong sinubuan ng nahiwang mansanas. Kinain naman nito ang prutas at tuloy lang ang tawa. Huwag kang magalit sa akin, Maricar. Gagawin nating tama ang mali. Pasasalamatan mo rin ako balang araw. Sinasabi ko sa'yo, nasa tamang landas ka. Dapat nga matuwa ka kasi kiniinggitan ka na ngayon ng mga babaeng pangarap ako maging boyfriend. Pinukol niya ng matalim na titig ang binata sabay hampas ng unan sa dibdib nito. Yabang mo? Di mo ako makukuha ng gwapo mong muka. Wala sa muka ang true love, no? At sa palagay mo ba may forever sa one-sided love niyo ni Rafael? Niloloko mo lang ang sarili mo, Maricar. Napasobra ang delusion mo kaya ka nasaktan. Bully ka talaga. Asarin mo pa ako, talagang hindi mo ako mahahawakan kahit kasal na tayo. Lalo siyang napikon sa binata. Hindi niya ito tinantanan ng palo ng unan. Tama na! Reklamo naman ito pero tumatawa pa rin. Inagaw nito sa kamay niya ang unan at bigla siyang niyakap ng mahigpit. Natigilan ng dalaga nang hindi inaasahan ay biglang sumikdo ang kanyang puso. Walang korapsiyang tumitig sa magagandang mga mata ni Lance na light brown. Sandali siyang nawala sa wisyo at namalayan na lang na magkalapat na ang mga labi nila ng binata. You kissed me back, Maricar. Bulong ni Lance nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Nagulat pa ang dalaga at biglang napaatras. Hindi kaya? Mariing kaila niya. Napangiti si Lance. Kita mo, nawala ka sa wisyo. Meaning, dala ka ng emosyon mo. Ramdam ko ng paggalaw ng mga labi mo, honey. Imahinasyon mo lang yon. Huwag ka na mag-deny. Kunwari ka pa. Alam kong bumibilis ang tibok ng puso mo. Nababasa mo rin ang excitement sa mga mata ko, ano? Dahil yun sa halik. Nataranta na ang dalaga at nangihirapang pagtakpan ang sarili. Madali lang sa kanyang magsinungaling pero hindi niya magawa sa harap ni Lance. Sa tuwing nakatitig kasi siya sa mga mata nito, ay tila ba siya ay nahihipnotismo. Wala akong alam sa sinasabi mo, Lance. Bakit ko naman sa nararamdaman mo? Umiwas na siya ng tingin sa binata dahil waray sasabog na ang puso niya sa lakas ng pagkabog nito. Nagsisinungaling ka pa. Kabisado ko mga babae sa tuwing may nararamdaman sa lalaki. Kahit hindi mo aminin, alam ko na unti-unti ka na rin nahuhulog sa akin, Maricar. Huwag kang assuming, Lance. Muli niyang hinampas ng unan sa dibdib ang binata. Hindi ako assuming. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi mo pa nare-realize ang sinasabi ko dahil umiiral ang pride mo. Psychology graduate ka, diba? Malamang ay nakikilates mo ang pagkatao ko. Alam ko rin na pahapyaw lang yung negative impression mo sa akin. Namangha ang dalaga at hindi rin maikakaila na tama si Lance. Ang pagiging playboy lang naman ito ang hindi niya kayang tanggapin. Pero lihim siyang humahanga sa sipag at talino nito. Sorry, mabilis talaga akong mainis sa lalaking playboy. Kahit anong gwapo ng lalaki, kung hindi kayang magseryoso sa babae, walang dating sa akin. Aniya. Kaya pala, hindi ka man lang umingiti sa akin kahit isang beses. Lapit ako ng lapit sa inyo ni Rafael at nagbabaka sakali maging close tayo. Pero mukhang masakit sa mga mata mo ang presensya ko. Amuse nitong sabi. Big deal na ba sa'yo ngiti ko? Oo naman, matagal kong inasam na mapangiti ka. Parang gusto na nga kitang sulutin noon pa kay Rafael. Matiim siyang napatitig kay Lance. Ramdam niya na may gustong ipahiwatig ang binata. Paano mong sulutin? Aagawin. Natutokso kong agawin ka mula kay Rafael. Umisod pa palapit sa kanya si Lance, kaya muli siyang naakbayan. Sa pagkakataong iyon, ay hindi na niya ito magawang itaboy. At bakit mo naman naisip yon? Dahil gusto kita, Maricar. Unang kita ko pa lang sa'yo sa HR office, hirap na akong iwasan ka. Hindi ka na maalis sa isip ko. Hanggang sa lumalim pang nararamdaman ko. Kaya lang naman ako lumalapit sa mga babae para libangin ang sarili ko. Akala ko kasi madidistract ako at mawawala rin ang atraksyon ko sa'yo. Girlfriend ka ni Rafael kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng magkagusto sa'yo. Pero sa halip na makakalimutan ang nararamdaman ko sa'yo, lalo lang kitang iniibig.
Ilang sandaling walang kibo ang dalaga at hindi makapaniwala sa revelasyon ni Lance. Ramdam niya na hindi ito nagsisinungaling. Ngunit ang hindi niya maipaliwanag ay ang reaksyon ng kanyang puso na tila ba ikinutuwa ang natuklasan sa binata. Alam ba ni Rafael yung sinabi mo, Lance? Kastigo niya sa binata. Hindi kumibo si Lance. Bigla itong tumayo at kinuha ang cellphone na nasa mesita. Excuse me, sasagutin ko lang to. Paalam nito. Lumabas pa ito ng bahay. Inubos na lamang ni Maricar ang kanyang pagkain at pumasok ng kusina. Ipinasok niya sa ref ang egg pie na dala ni Lance. Maya-maya ay dumating na ang daddy niya at maganda ang mood nito. Nakangiti. Kaagad itong humalik sa kanyang pisngi. Masaya ka ata, dada. May good news ba? Tanong niya sa ama. Nahawa siya sa ngiti nito. Guess what, anak? Wala ako sa mood manghula, dad. Sabihin niyo na, please. Ginupo naman siya ng pananabik. Solve na ang problema ko, anak. Problema sa construction company po ba? Oo, hindi ko nahahabulin ang investment ni Rafael. At tama ang napag-usapan natin noon tungkol sa plano ni Rafael. Wala talagang balak magpakasal sa'yo ang lintik na yun. Mariing kumunot ang noo ng dalaga. Naguguluhan. Anong ibig sabihin niyo, dad? Sorry, anak. Saka na natin pag-usapan ang bad news. Gusto kong mag-celebrate. Magpapakasal ka na may magandang venue. Ipakita natin kay Rafael na hindi siya kawalan sa atin. Hindi magawang magsaya ni Maricar dahil sa magulong isip. Pero ayaw niyang masira ang momentum ng kanyang ama, kaya pinagbigyan niya ito na magdiwang. Nagbukas pa ito ng red wine na binili nito. Anong meron? Tanong ni Karina na kararating lang mula sa trabaho. Secretary pa rin ito ng daddy ni Rafael. We will celebrate, Karina. Tawagin mo si Magda. Mamaya na ka mo siya matulog. Ani Mario. Si Magda ay ang kawaksi nila na siya na rin nag-alaga kay Maricar nung bata pa siya. Lumabas pa sila ng bahay at sa hardin pinagsaluhan ng red wine. Inilabas din ni Aling Magda ang egg pie na dala ni Lance at iyon ang kanilang pinapak. Orange juice lang ang ininom ni Maricar. Mukhang may good news, tito. Okay na ba ang construction company nyo? Excited na tanong ni Karina. Nakatayo lang ito sa tabi ng Ginoo. Oo, maraming good news. Matutuloy na rin sa wakas ang pangarap kong negosyo. Masisimulan ko na rin ang unang housing project ng kumpanya dahil may business partner na ako. Masayang balita ni Mario. Saan po kayo kumuha ng pera, dad? Usisa ni Maricar. Mamaya sasabihin ko. May ipapakita akong design ng housing project at gusto kong marinig ang opinion mo, anak. Maganda ang taste mo sa bahay Tiningnan naman ni Maricar ang cellphone ng ama. Nagbukas ito ng mga larawan ng house model. Magaganda naman lahat, dad. Wala sa mood niyang komento. Mamili ka ng pinakagusto mo para masabi ko sa architect kung anong attractive na design ng bahay. Mamili rin kayo, Karina, Magda. Nagturo naman siya ng isang model ng bahay na pinakagusto niya. Pareho sila ni Karina nang napili. Ganoon din si Aling Magda. Salamat sa tulong nyo. Ani Mario. Nagsalip pa ito ng wine sa baso. Teka, nasaan si Lance? Pagkuwan ay tanong nito. May kausap siya sa phone, tito. Tugon naman ni Karina. Hindi mapakali si Maricar sa upuan. Pinagmamasdan niya si Lance na nakatayo sa gilid ng swimming pool at may kausap sa cellphone pero Latin ang salita. Humarap pa ito sa kanya at kumiti. May kasamang kindat. Ano pang ibang good news, tito? Sabi mo may bago kang business partner. Tanong ni Karina kay Mario. Oo nga pala. Masaya ako kasi hindi ko na kailangang manglimos ng investment mula sa big time businessman. Narito lang sa paligid ang business partner ko. Ani Mario. Lalo tuloy na curious si Maricar. Dad, huwag mo naman ako pag-isipin ng malalim. Buntis po ako sa apo mo. Nakangiting reklamo ng dalaga. Anak, alam kong nag-aalangan ka pa rin magpakasal kay Lance. Huwag kang matakot. Mas komportable pa ako na si Lance ang pakakasalan mo kaysa kay Rafael. Alam mo kung bakit? Bakit po? Bigla naman siyang nasabik. Kasi si Lance ay hindi plastic na tao.
Hindi rin siya manggagamit. At higit sa lahat, mahal ka niya. Maling hinuhusgahan ko siya at nagsisi ako. Gilalas na napatitig si Maricar sa masayang mukha ng kanyang ama. Bakit niyo po nasabi yan, Dad? May natuklasan po ba kayo kay Lance? Aba, syempre inisisa ko ang pagkatao ng mapapangasawa mo. Hindi naman nagsinungaling sa akin si Lance at sinabi agad niya kung ano ang kakayahan niya. Sobrang bait niyang bata, mapagmahal na anak, matulungin. At hindi totoong naghihirap ang nanay ni Lance. Maayos ang buhay nila. May negosyo. Nakapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid niya. Sabi ni Rafael ayaw ni Lance tumira sa mother side niya kasi magulo raw. At halos si Lance lang ang gumagastos. Naniwala ka naman kay Rafael. Isang dakig lang sinungaling pala ang isang yun. Nakilala ko rin ang totoong ugali niya noong isang araw na nagkaharap kami. Kamuntik ko na siyang makasakal sa galit ko. Pasalamat siya at naroon ang mga magulang niya sa opisina. Napakagaspang ng ugali niya at walang galang sa nakatatanda. Anong akala niya? Porket mayaman siya, pwede na niya akong bastusin at pati ikaw ay gamitin sa makasarili niyang intensyon. May karma din ang Rafael na yun, anak. Naguguluhan pa rin si Maricar. Patigil-tigil ang kwento ng daddy niya dahil iniiba naman ni Karina ang paksa. Napansin din niya na balisa ito. Maya-maya ay nagpaalam na ito na matutulog. Pumasok na rin ang bahay si Aling Magda. Dad, anong napag-usapan niyo ni Rafael? Pabulong na tanong ni Maricar sa ama. Hindi siya nito inintindi at abala sa binabasang papeles. Pinakita pa nito sa kanya ang isang titulo ng lupa. Kaninong titulo ng lupa ito, Dad? Lupa ni Lance yan. Tingnan mo detalye sa likod. Binaligtad naman niya ang titulo. Nakapangalan kay Lance ang 20 hectares lot sa beachfront. Nasa Batangas ang property. Bakit nasa iyo to, Dad? Hindi makapaniwalang tanong niya. Pinapaayos ni Lance ang property niya para tayuan namin ang housing project at beach resort. Teka lang. Property ba talaga to ni Lance? Eksaheradong tanong ng dalaga. Oo, anak. Hindi mo pa ba alam? O baka naman ayaw mo pa rin kausapin ng maayos ng mapapangasawa mo, kaya wala kang alam sa pagkatao niya. Natigalgal ang dalaga at muling sinipat si Lance. Tapos na ito sa kausap at palapit na sa kanila. Umupo ito sa tabi ni Maricar. Naayos na po ba ang kailangan natin sa project, Dad? Tanong ni Lance kay Mario. Oo. Pero ipapasurvey muna natin ang property na pagtatayuan ng housing project. Magkano kaya ang magagastos sa project sa resort? Gusto kong malaking maiiwang lupa para sa resort natin. Iyon na pagtatayuan ng lahat ng amenities para sa mga makaka-avail ng bahay. Parang munting executive village na ang kalalabasan ng property. Nakausap ko na ang 3 architect na kasama sa project tungkol dyan. Sasabihin ko sa iyo ang magagastos. Once na kwenta ko na, uunahin muna natin ang construction company para tuloy ang project. Tila naman naubusan ng lakas si Maricar habang nakikinig sa usapan ng dalawang lalaki. Natapik niya sa kanang hita si Lance at umasa na maipaliwanag nito ng maayos sa kanya ang nangyayari. Bakit, honey? Tanong ng binata. Naghubad pa ito ng jacket at isinaklob sa kanyang likod at ulo. Magpaliwanag ka nga. Ano itong pinagsasabi ni Daddy Lance? Sorry. Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang totoo. Ayaw mo naman kasi akong kausapin ng maayos. Ano bang totoo? I have my own company in Milan, Italy. Ang tatay ko kasi may-ari ng isang electronic manufacturing company sa Italy. Gumagawa sila ng mga gadgets like computers, cellphones, mga CCTV cameras at kung ano-anong devices. Ayaw kong umasa sa pera ng daddy ko kasi gusto kong panindigan ang desisyon ko na maging independent. Kaya umuwi ako ng Pilipinas at dito nag-aral. Sinuportahan naman ako ng nanay ko. Nagtatrabaho ako bilang call center agent habang nag-aaral noon. Kaso, last year namatay si daddy. Iniwan niya lahat sa akin ang ari-arian niya dahil ako lang naman ang anak niya. No choice ako kundi panindigan ang business niya. Kaya ngayon, naisip kong gamitin na lang ang cash fund ko na 10 billion para magsimula ng business dito sa Pilipinas. Sakto naman na naghahanap si Daddy Mario ng investor. Kwento ni Lance. Ilang sandaling natulala ang dalaga at hindi makapaniwala na bilyonaryo pala ang lalaking pakakasalan niya.
Mas mayaman pa pala ito kay Rafael. Pero, may investment ka na ba rito sa Pilipinas? Tanong niya nang mag-sink in sa kokote niya ang natuklasan. Bigla tuloy siyang nailang kay Lance. Oo, pero may lupa pa lang. Binilhan ko rin ang sariling lupa't bahay ang nanay ko at binigyan ng puhunan sa negosyo. Nakapagtapos na rin ang pag-aaral ng mga kapatid ko sa mother side. Namimili pa ako ng lugar kung saan bibili ng bahay. Pero dahil sa'yo, nakabili ako ng house and lot dito sa Alabang. Bakit sabi ni Rafael naghihirap ang pamilya ng nanay mo kaya umalis ka doon? Wala namang alam si Rafael sa totoong kwento ko. Sinabi ko lang sa interview na simple ang buhay ko. Gusto ko kasing manindigan na simpleng tao lang ako. Ayaw ko ring malaman ni Rafael na may malaki akong investment at business, baka mainis siya. Ayaw pa naman niya na nalalamangan. Sobrang baba ng tingin niya sa akin kahit nung college pa lang kami. Binarat nga niya ang sweldo ko sa kumpanya eh. Pinatos ko lang para dagdag experience. Nagkakilala lang naman kami noon sa university kasi iisang fraternity lang ang sinalihan namin. Wala rin siyang alam sa father side ko. Grabe, hindi ko alam ang nangyayari kay Rafael. Dismayadong sabi niya. Magaling kasi siyang magsinungaling at magpanggap na mabait. Umapila naman si Mario. May kigil pa. Lintik na yan, Rafael. Hindi ko akalaing na bilog niya ang ulo ko. Naloko niya ako. Ginamit lang pala nila kaming mag-ama para makuha niya mga mana mula sa lolo niya. Kahit pala patuloy ang kasal nila ni Maricar, makikipaghiwalay rin siya once namatay ang lolo niya. Ani Mario, pumalatak na. Biglang natahimik si Maricar nang gupuin ng kirot ang kanyang puso. Matagal na pala siyang niloloko ni Rafael. Napahikbi na siya, dala ng bugso ng damdamin. Tanga ko talaga. Umasa ako na mahal din ako ni Rafael. Ginamit lang pala niya ako. Aniya, napasandal siya kay Lance nang maupos ang kanyang lakas. Niyakap naman siya ng binata at pilit pinatatahan. Stop crying, Maricar. Magpahinga ka na. Ano nito habang hinahagod ng kamay ang kanyang likod. Tumayo naman siya at sumama kay Lance sa loob ng bahay. Hinatid na siya nito sa kwarto. Maingat siya nitong pinahiga sa kama. Salamat, Lance. Pasensya na rin sa hindi magandang inasal ko sa'yo. Kalimutan mo na yon. I'm not affected anymore. Naiintindihan kita, Maricar. Humanda sa akin ang Rafael na yun. Nanggagalaiting sabi niya. Tama na, honey. Huwag ka nang magalit. Isipin mong baby natin. Hinipo pa ng binata ang kanyang pusod. Hinilikan din siya nito sa noo. Matulog ka na. Mag-uusap lang kami ng daddy mo. Tumango na lamang siya at tuluyan na siyang nakatulog. Sabado ng umaga ay nagpaalam si Maricar kay Lance na magpapacheck up sa doktor. Palabas na siya ng bahay nang humabol ang binata. Ihahatid na kita, honey. Ani Lance. Doon ito natulog sa bahay nila dahil inabot ng madaling araw sa pakikipagkwentuhan sa daddy niya. Wag na, may lakad ba kayo ni daddy, di ba? Mamaya pa namang after lunch. Okay lang ako, Lance. Magta-taxi naman ako. Alam ng dalaga na inaalala ni Lance ang nararamdaman niya dahil kay Rafael. Sure ka sa doktor ka lang pupunta? Naniniguradong tanong ng binata. Oo. Bibili rin ako ng vitamins. Uuwi naman ako kagad. Nilapitan pa siya ng binata at ginawaran ng mabilis na halik sa mga labi. Take care. See you later, honey. Anito. Tumango lamang siya. Hinatid lang siya nito sa labas ng bahay at ito ang nagtawag ng taxi. Pinasakay muna siya nito. Tawagin mo ko kung matatagalan ka sa klinika, sabi ni Lance. Oo na, salamat. Pinahanga na naman siya ng binata nang kausapin nito ang driver ng taxi at sinabi na mag-ingat sa pagmamaneho dahil buntis siya. Diretso na sa tanggapan ng OB si Maricar pagdating sa klinik. Nagpalista na siya noong isang araw pa kaya nauna siya sa pila. Pero pagkatapos ng check-up ay nagpa siya siyang puntahan sa opisina nito si Rafael. Pagdating naman sa kumpanya ni Rafael ay naging sentro siya ng atensyon ng mga empleyado. Kamusta na, Maricar? Namiss kita! Bati sa kanya ni Jessa, ang dating katrabaho niya sa HR department. Ayos lang ako.
Nakapag-move on na rin. Tugon niya. Sinabayan siya ng babae sa paglalakad. Pupuntahan mo ba si Sir Rafael? Oo, nariyan ba siya? Kararating lang niya. Nasa opisina. Ihahatid na kita. Salamat, Jessa. Ikakasal na pala kayo ni Lance. Mabuti tanggap siya ng daddy mo. Nakiusyoso na si Jessa. Oo naman. Gustong-gusto nga siya ni daddy. Pagyayabang niya. Alam niya na minamaliit ng karamihan si Lance. Talaga ba? Pero para sa akin mas okay si Lance ah. Ang bait kaya niya. Masipag at pogi. Kinikilig pang sabi ni Jessa. Napangiti lang si Maricar at lihim na ipinagmamalaki si Lance. Nang makarating sa opisina ni Rafael, ay iniwan na siya roon ni Jessa. Nakailang buntong hininga na siya upang makontrol ang emosyon. Bumukas naman ang pinto nang pindutin niya ang doorbell. Kaagad siyang pumasok. What do you need? Tanong ni Rafael nang makita siya. Hindi man lang kababakasan ng konsensya sa mga kasalanan nito sa kanya at sa daddy niya. Diretso ang hakbang niya palapit sa binata. Walang abog na sinampal niya ito sa pisngi. Nagulat ang binata at nanilisik ang mga matang tumitig sa kanya. What the hell, Maricar? Asik nito. Napatayo na ito. What the hellin mong mukha mo? Manggagamit. Singhal din niya rito. Nanlalaki ang mga matang tumitig sa kanya si Rafael. I knew it. Sinabi na sa'yo ng daddy mong napag-usapan namin ano? Pinyo itong ngumiti. He's right. I never love you, Maricar. Pumayag lang akong pakasalan ka dahil gusto ko nang mapasakin kaagad ang rights ng kumpanya ni Lolo. Bunyag nito. Nagatungan pa ang galit ng dalaga at muling nasampal sa pisngi ang binata. Ang sama mo! Pinaglaruan mo lang ang damdamin ko, Rafael! Napaluha na siya sa galit. Nanginginig na rin ang kanyang kalamnan dahil sa labis na emosyon. Ano ba bang pinoproblema mo? Di naman tuloy ang kasal natin. You're free now. Ikakasal ka na sa lalaking totoong nagmamahal sa'yo. Oo, at pasalamat ako dahil hindi ako napunta sa walang pusong katulad mo. Huwag mong ibuhos ang galit mo sa akin, Maricar. Hindi naman ako magtatagumpay sa plano ko kung walang tulong ni Lance at ng ibang tao. Napatda siya. Anong tulong ni Lance? Kababanggit lang niya sa pangalan ni Lance ay bigla itong sumulpot. Hinahapon na ito dahil tumakbo. Sinundan pala siya nito. Bakit ka pumunta rito, Maricar? Sabi mo, papacheck up ka lang. Ani Lance. Gusto ko lang sampalin ang lalaking to. May gigil pa ring sabi niya. Bakit ako lang, Maricar? Sabat naman ni Rafael. Dapat mo ring malaman, nakasabwat ko si Lance dito. Tumigil ka, Rafael. Singhal naman ni Lance sa dating kaibigan. Huwag kang magmalinis, Lance. Sumangayon ko sa plano ko na pasukin sa hotel si Maricar at pupuntahan mo siya para maangkin. Napapayag ko rin si Karina na tulungan tayo. Inutusan ko siyang lagyan ng gamot ng cocktail ni Maricar para mawalan siya sa wisyo. Sabi ko sa'yo, acting lang ang gawin mo pero tinutuo mo. Inangkin mo si Maricar. Binuntis mo pa. Paano hindi magkakagulo? Bunyag ni Rafael. Napalingon si Maricar kay Lance at tumindi pa ang kanyang galit. Hindi siya nakapagpigil at nasampal na rin sa pisngi si Lance. Mga walang ya kayo! Pinagkaisahan niyo ako! Asik niya. Umuwi na tayo, Maricar. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Sabi ni Lance. Hindi na nakontrol ng dalaga ang kanyang emosyon at nagpa siya na lang na umalis. Hinabol siya ni Lance pero hindi niya ito hinayaang makalapit sa kanya. Paglabas naman ng gusali ay bigla siyang ginupo ng pagkahilo. Nasalo siya ng mga kamay ni Lance at kaagad binuhat. Isinakay siya nito sa taxi. Pagdating sa ospital ay ipinasok siya ni Lance sa emergency room. Don't panic, honey. Please, alalahanin mo ang baby natin. Mag-uusap tayo mamaya. Kausap sa kanya ni Lance. Nakatitig lang ang dalaga sa balisang mukha ng binata. Kahit nakaramdam siya ng galit dito, hindi niya yon mapanindigan. Nangibabaw pa rin ang totoong hinaing ng kanyang puso. Si Karina, tama bang kasabot niyo siya? Tanong niya kahit nanghihina. Kinabitan na siya ng nurse ng suwero sa kamay. Oo, pero hindi ko yun alam nung una. Kinausap ko si Karina at inalam ko kung anong utos sa kanya ni Rafael. Binayaran pala siya ni Rafael para maglagay ng gamot sa inumin mo. Bakit mo nagawa yun, Lance?
Ikaw ba ang naglagay ng video recorder sa kwarto ng hotel? Hindi. Then I found out na si Rafael ang nag-set up ng video sa kwarto. Siyang nag-book ng room kasama yung room na para sa akin sadya. Hindi kumalat ang video dahil pinabura ko kaagad kay Rafael. I'm sorry, Maricar. I just want to help you. Instead na sa ibang lalaki ka niya i-set up, I told him na ako na lang. We are both his victim. Wala sa usapan namin ang video na yun. Wala rin sa plano ko na may mangyari sa atin. Nadala lang ako ng totoo kong nararamdaman para sa'yo. I'm sorry if I took advantage of you that night. We are both drunk at mahal kita. Pinakawalan ko lang ang damdamin ko. Handa akong gawin ng lahat, mapatawad mo lang ako, honey. Sinaway ng nurse si Maricar na huwag magsalita kaya hindi na niya kinausap si Lance. Dumating na rin ng doktor at inasikaso siya. Ligtas naman ang baby niya pero pinalipat siya ni Lance sa private room. Nakaidlip pa si Maricar. Nang magising siya ay bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Lance? Tawag niya. Wala kasi siyang makitang tao sa paligid. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Lance. Kamusta ang pakiramdam mo, honey? Tanong nito nang makalapit sa kanya. Okay na ako. Nagugutom ako. Anong gusto mong kainin? Gusto ko ng may sabaw. Wait, bibili ako sa labas. Lumabas naman kaagad ang binata. Nang makaalis si Lance ay dumating naman ang daddy ni Maricar. Balisa ito at bakas sa muka ang pag-aalala. Hinamatay ka raw, anak. Ani Mario. Umupo ito sa gilid ng kama at banayad na hinaplos ang pisngi ng dalaga. Ayos na ako, Dad. Nahilo lang ako kanina pagkagaling sa opisina ni Rafael. Bakit ka pa kasi pumunta roon? Kinausap ko lang si Rafael at inalabas ang galit ko sa kanya kasi hindi ako makatulog. Alam mong buntis ka, sumugod ka pa sa hangal na yon. Hayaan na natin ang karmang gumanti sa katulad niya. At least, alam na natin na niloko lang tayo. Magsilbing aral na lang yun. Opo, Dad. Pasensya na. Nadala na ako ng emosyon ko. Dumating naman si Lance. Inalalayan niya ako. Kumalma ka at huwag na mag-isip ng negatibo. Si Karina nakausap ko na. Umamin din siya sa kasalanan niya. Humihingi siya ng pasensya. Pero hindi ko tinanggap. Nasaan po si Karina? Usisa niya. Gusto rin niyang masampal ang traidor niyang pinsan. Umalis na siya. Siguro, hindi kinaya ang guilt. Ang kapal naman ang mukha niya kung titira pa rin sa bahay matapos kanyang pagtaksilan. Hindi ko akalain magagawa yun sa atin ni Karina. Pinag-aral ko siya. Tapos, ito lang ay gaganti niya. Nasilaw siya sa pera ni Rafael at pinagpalit ang reputasyon. Pumalatak na ang Ginoo. Halos kalahating oras din ang nakalipas bago nakabalik si Lance. Sa restaurant pa pala ito bumili ng pagkain. Natakam si Maricar sa dala nitong bulalo. Inalalayan pa siya nitong makaupo at sinubuan ng pagkain. Ikaw na muna ang bahala kay Maricar, Lance. Babalikan ko lang ang trabaho ko sa opisina. Paalam ni Mario. Sige po, Dad. Huwag na kayong mag-alala. Ani Lance. Magpalakas ka na ka. Babalik ako mamaya. Humalik pa sa noo ng dalaga si Mario. Opo, Dad. Ingat po kayo. Tumango lang ang Ginoo bago lumisan. Nagkusa na si Maricar na subuan ang sarili. Nakaupo naman siya ng maayos pero si Lance na ang humawak ng bowl ng bulalo. Hindi pa rin siya makamove on sa revelasyon ni Rafael. Bakit ka pumayag sa masamang plano ni Rafael, Lance? Kahit alam mong ikakasama ko yun. Kastigo niya sa binata. Ang totoo. Hindi lang pabor kay Rafael ang plano. Pumayag ako dahil gusto ko rin talaga na hindi matuloy ang kasal niyo. Tugon nito. Bakit? Dahil naaawa ako sa iyo, Maricar. Nadulas noon si Rafael at nasabi ang totoong dahilan kung bakit kanya pakakasalan. Dahil nga sa rights ng kumpanya ng lolo niya. Inamin niya na hindi kanya mahal. May nakilalang babae si Rafael last year sa Pasig, anak ng businessman. Palihim silang nagkikita. Yun ang gusto niyang pakasalan kaya siguro atat siyang makalaya sa arranged marriage niyo. Pumayag ako sa gusto ni Rafael para isalba ka mula sa panloloko niya, Maricar. Hindi nasakit ang nararamdaman ni Maricar, kundi galit para sa panloloko ni Rafael. Pero bakit sinabi ni Rafael na acting lang ang dapat mong gawin sa akin noon sa hotel?
usisa niya. Tama siya. Dapat acting lang ang gagawin natin kaso natukso na ako. Noong hinalikan mo ko, hindi na ako nakapagpigil. Hindi ko pinagsisisihan yun dahil matagal na kitang mahal. Inamin ko yun kay Rafael nung inusig niya ako. Nahalata niya sa kilos ko na gusto kita. Kaya nakiusap siya na tulungan siya sa plano niya na sirain ang nalalapit na kasal niyo. At gaya ng sinabi ko kanina, hindi na ako tumanggi. Kasi pagkakataon ko na yun na makuha kita sa kanya at iligtas. Hindi ko naman nakalain na mabubuntis ka kagad. Sorry dahil nasaktan ka pa rin, Maricar. Nilalamon din ako ng guilt nung nakita kitang nasasaktan. Bumakas sa mukha ng binata ang lungkot at pagsisisi. Samantalang naging bukas ang puso ni Maricar sa pagtanggap sa paliwanag ni Lance. Wala na siyang makapanggalit pa rito. Bagkus ay nagpapasalamat siya sa ginawa nito. Hindi mo kailangang mag-sorry, Lance. Matapos kong malaman ang ginawa ni Rafael, naisip ko na hindi ka nakasira sa amin. Sinalba mo pa nga ako. Salamat kasi hindi na sayang ang pagmamahal ko kay Rafael. Sinalo mo ko bago tuluyang bumagsak sa kabiguan. Naisip ko rin na tama ka. Kung hindi ikaw na nagmamahal sa akin ang kinasabot niya, baka pinagawa niya yun sa iba. Baka mas lalo ko yung ikabaliw. Naluluhang pahayag niya. Napangiti na ang binata. Salamat sa unawa, honey. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib kasi nasabi ko na sa'yo lahat. Pinagsisisihan ko na pagsisinungaling ko. Pero may isa pa akong gustong sabihin. Ano yun, honey? Excited naman niyang tanong. Para namang nabingi si Lance sa pagtawag niya rito ng honey. Totoo ba yan? Honey mo na ako. Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Gustong gusto. Pero may sasabihin pa rin ako sa'yo, Maricar. Sige, ano yun? Hinawakan ni Lance ang kanyang kanang kamay. Gusto kong sabihin na mahal kita. At mali ang iniisip mo na playboy ako. Ang totoo, ikaw lang ang babaeng nagustuhan ko at pinangarap na pakasalan. Napangiti siya. Kasi ang harot mo sa mga babae noon. Lagi na lang ikaw ang topic ng mga kasama ko sa office. Nakikipagkaibigan lang ako at nagpapapansin sa'yo noon, honey. Pero wala akong niligawan ni isa sa mga babaeng nakilala ko. Asus, ibang klase ka namang magpapansin. Nakakainis. At bakit ka ba naiinis, ha? Ewan, naiirita ako kasi lapitin ka ng babae. Baka naman may lihim ka ng pagtingin sa akin noon pa. Hindi mo lang pansin kasi nakafocus ka kay Rafael na mas pogi pa ang talampakan ko sa kanya. Hindi napigil ni Maricar ang malakas na iyang tawa. Napagtanto niya na hindi nga naman kagwapuhan si Rafael. Nagustuhan lang naman niya ito dahil sa old school standard ng mga babae na tall, dark and handsome, mala Richard Gomez. Pero ang totoo, karaniwan lang ang mukha ni Rafael. Mas gwapo ka talaga na 10 paligo kay Rafael. Ngayon ko lang na-realize nang mauntog ako. Natatawang sabi niya sa binata. Kita mo? Nagsisisi ka na ba? Oo, sising-sisi. Ang dami kong mas pogi na maniligaw noong college pero ewan ko ba kung bakit nabaliw ako sa hangal na Rafael na yun. Katangahan ang tawag dyan, honey. Nakulot niya sa braso ang binata. Oo na, naging tanga na ako. Pero may kapalit naman na sobra-sobra pa sa gusto kong lalaki. So, pwede ba nating paghandaan ng mas bogang kasal natin? Magpapareserve ako ng magandang venue ng kasal sa Subic Bay. May napuntahan akong resort to na perfect para sa kasal at pwedeng mag-rent ng yate. Na-excite naman si Maricar sa sinabi ni Lance. Sure, basta ba sagot mo lahat ng gastos, mayamong ka naman. Oo naman, gusto kong maging memorable sa iyo ang kasal natin, Maricar. At once na nanganak ka na, magbabakasyon naman tayo sa Italy. Ipapasyal kita sa makagandang tourist spot doon. Sure yan, honey, ha? Opo, basta sinabi ko, gagawin ko. Ubusin mo na muna ang pagkain mo para makauwi na tayo. Itunuloy naman ni Maricar ang pagsubo ng pagkain. Kinabukasan na ng umaga na kalabas ng ospital si Maricar. Sinundo sila ng kanyang ama. Puntahan muna natin ang bahay niyo ni Lance, anak. Dumating na kanina ang mga gamit na order niyo. Sabi ni Mario. Nauna na itong sumakay ng kotse. Sige, Dad. Excited niyang wika. Inalalayan naman siya ni Lance papasok ng kotse. Sa backseat silang dalawa umupo
Ang daddy naman niya ang nagmamaneho. I'm sure magugustuhan mong bahay natin, honey. Ani Lance. Surpresa ba to kaya hindi mo pinakita ang picture ng bahay? Oo, pero sigurado ako na matutuwa ka sa design ng bahay. Hindi na makapaghintay ang dalaga na makita ang bahay na binili ni Lance. Pagdating naman ng bahay ni Lance ay naunang bumaba ng kotse si Maricar. May gate na ang property at malawak ang lupaing nasasakupan ng 2 palapag na bahay. Wow! Ang ganda, honey! Manghang komento niya nang masilayan ang modernong design ng bahay. Maayos rin ang landscape sa hardin. Iginiya siya ni Lance papasok ng lobby ng bahay. Nakatambak na roon ang mga furniture na nababalot pa ng bubble wrap. Meron na ring mga appliances at gamit sa kusina. Ang laki pala ng bahay. Ilang kwarto ang meron sa second floor? Tanong niya kay Lance. 2 kwarto sa itaas. Dito naman sa ground floor ay 2. May swimming pool din sa garden. 2 kotse ang magkakasya sa garahe. May nabili na rin pala akong kotse pero next week ko pa may lalabas. Talaga? Magkano palang bili mo sa property? 8 million kasamang lupa. 500 square meters lang naman ang lupa. Mas mahal ang bahay. Namangha na naman si Maricar. Yaman! Swerte ko naman talaga sa fiancé ko. Akala ko talaga itsura lang at yabang ang meron ka. May kayamanan ka rin pala. Talagang swerte ka sa akin, honey. Ayabag mo na akong pakakawalan pa. Napatili si Maricar nang buhatin siya ni Lance. Umakyat sila sa second floor. Pumasok sila sa pinakamalaking kwarto. Ibinaba rin siya nito. Ito magiging kwarto natin. Sa kabila naman ay para sa mga anak natin. Ani Lance. Mga anak talaga ah. Natatawang sabi niya. Oo, syempre. Mas maraming anak. Mas masaya. Okay na ang 2 o 3. Your choice, honey. Yumakap naman siya sa binata. Salamat, Lance. Pinawi mo ang sawi kong puso. Bulong niya rito. You deserve to be happy, Maricar. I love you. Ikinulong nito sa mga palad ng kanyang muka at pinakatitigan siya sa mga mata. Tumingala naman si Maricar at hinintay na maglapat ang kanilang mga labi. Mabilis niyang tinugon ang halik ng binata. Dahil gusto ni Lance ng bonggang kasal, na-reschedule ang kasal nila at sa Subic Bay ginanap. Umupa sila ng yate para sa yacht wedding ceremony. Hindi makapaniwala si Maricar sa mala fairy tale na kasal nila ni Lance. Ni sa pinaginip ay hindi niya iyon pinangarap. Simpleng kasal lang ay ayos na sa kanya. Congratulations! Bati ni Lolita sa mga bagong kasal. Ito ang nanay ni Lance. Salamat, Mama! Masiglang wika naman ni Maricar. Masaya ako dahil nagka-interes sa negosyo si Lance. Na-motivate siya ng gusto dahil sa iyo, Maricar. Ay, opo. Ang dami ng gustong buksang negosyo ni Lance. Tutulungan ko naman po siya. Mabuti yan. Magtulungan kayo para lalo niyong mapagtibay ang pundasyon ng inyong kasal. Dumalo rin sa kasal ang 3 kapatid ni Lance sa ina na puro lalaki at mga professional na rin. Namatay na rin ang stepfather ni Lance. Kaunti lang naman ang mga bisita kaya sa yate na rin sila kumain with catering. Dumating din ang ate Clara ni Maricar kahit late na ito. 2 na ang anak nito at puro babae. Congrats sis! Sorry late na kami. Ang layo kasi ng Subic Bay sa Antipolo. Ani Clara matapos nilang magyakap. Ayos lang ate. Kumusta ka na? Blooming ka na ah. Wala na bang stress? Natawa si Clara. Heto, may regular na trabaho na ako sa hospital bilang nurse. Nagseryoso na rin sa trabaho ang asawa ko. At manager na ngayon sa bangko. Umiwas na rin siya sa bisyo. Tinakot ko na iiwan namin mag-iina kapag hindi siya umayos. Wow! Mabuti naman. Kaya pala masaya si daddy nung tinawagan ka. Wala na siyang aalalahanin pa sa ating 2. Oo naman. Pero ang swerte mo sa asawa mo ah. Pogi na, bilyonaryo pa sis. Ngumiti lamang siya at muling niyakap ang kapatid. Maya-maya ay niyaya na siya ni Lance na sumayaw. Do you like the venue of our wedding, honey? Tanong ni Lance sa misis. Sumayaw na silang mag-asawa habang sinasabitan ng ninong at ninang ng pera ang mga damit nila. Sobrang gusto, honey. Hinigitan mo pa ang pangarap kong kasal. Nagsisisi ako kung bakit hindi kita nagustuhan noon pa.
Mas matino ka pala kay Rafael. Aniya. Okay lang. Halos lahat naman ng tao ay nagkakamali sa first impression. Ang mahalaga, hindi ka napunta sa maling lalaki. Huwag mo na rin isipin si Rafael. Kinarma na yon. Maraming investors ang umalis sa kumpanya niya. Nauungusan na namin sila ni Daddy. Napunta na sa amin ang ibang clients nila. Baka naman na-realize na rin niya ngayon na hindi maganda ang manlamang ng kapwa at manggamit para sa pansariling kapakanan. Napangiti si Maricar at masaya para sa kanyang ama. Natapos na kasi ang construction company nito at marami na ring projects. Oo nga, karma na ang kumilos para sa atin. Wala talaga nagtatagumpay sa maling gawain. Ganon talaga ang buhay. Kung anong itinanim, siya rin ang aanihin. Kaya ang bilis kitang nagustuhan eh. You inspired people, Lance. Pinisil niya ang matangos na ilong ng kanyang mister. Pero sana, hindi ka na gumastos ng mahal sa damit ko. Ayaw mo ba niyan? Sabi mo simpleng gown lang basta puti at magmukha kang prinsesa. Yan lang ang simple na maganda. Ang tela lang naman ang mahal at brand ng damit. Gusto ko ang gown, honey. Nang hinayang lang ako sa presyo na pwedeng makabili na ng lupa. Natawa si Lance. Huwag mong isipin ang gastos, honey. Ang luho naman ay inaayon dapat sa kakayahan ng isang tao. Huwag kang manghinayang dahil lahat ng ginastusan ko ay may katumbas na saya. Iyon ang mahalaga. Ang mapasaya kita sa kahit anong paraan na kaya ko. Material things were just a presentation to show how much I value your worth. Ang pinakamahalaga ay maipatama ko kung gaano kita kamahal. My wife. Mamasama sana ang mga mata ni Maricar dahil sa luha. Biglaan man ang kasal nila ni Lance, hindi ito nagkulang na maipadama sa kanya ang wagas na pag-ibig. Tama ito. Walang silbi ang matagal na relasyon kung isa lamang ang nag-e-effort at nagmamahal. Sayang ang effort na iginugol niya kay Rafael noon. Thank you for saving me, my hero, my love. I love you so much, honey. Masuyong wika niya sa asawa. Salamat din at natauhan ka na at naumpog, Maricar. You deserve better. At ako ayun. I love you too. Yeah, I deserved a man like you. Yumuko si Lance at siniil siya ng mainit na halik sa mga labi na kaagad naman niyang tinugon. Ilang buwan ang nakalipas pagkatapos ng kasal ay nagsilang si Maricar ng malusog na anak na babae. Pinangalanan nila itong Maris. Natuloy rin ang bakasyon ng mag-asawa sa Italy kasama ang kanilang anak. Hindi akalain ni Maricar na mararanasan niya ang tamang pagmamahal at pag-aalaga mula sa kanyang mister. Sa tagal nilang magkakilala, ngunit hindi niya inakala na si Lance pala ang lalaking itinakda para makasama niya habang buhay. The end.